the same. There is no other name. The first and last, beginning and the end. He was the King who made the common man his friend. There is no other name. Let every tongue proclaim and sing the name of Jesus. Magnify and praise the name of Jesus. No other name but Jesus. There's power in the precious name of Jesus. Jesus, Messiah, King of kings and Lord of lords. Jesus. He created all that is with his own hands. And yet the smallest need we understand. There is no other name. The one who said, I am the great I am. And then he gave himself a sacrifice for man. There is no other name. Let every tongue proclaim and sing the name of Jesus. Magnify and praise the name of Jesus. No other name but Jesus. There's power in the precious name of Jesus. Jesus, forever he shall reign as King of He kings. shall reign as King of Beautiful kings. and every living thing. And every living The thing. world will worship him and praise the name of praise. The name of magnify and praise the name of Jesus. Let's magnify and praise the name of Jesus. No other name but Jesus. There's power in the precious name of Jesus. Jesus, forever he shall reign as King of Forever kings. he shall reign as King of Beautiful and every living Beautiful thing. and every living The thing. Lord will worship him and praise the name of Jesus. Jesus, magnify and praise the name Tanggapin po natin ang pastor mula sa Davao City, Pastor Ramel Llanado. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Ayon dito sa 2 Chronicles chapter 26,
verse 3, Uzziah was 16 years old when he became king, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Zechariah and of Jerusalem. Verse 4, he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah has done. He sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the vision of God. And as long as he continued to serve the Lord, as long as he continued to sought the Lord, God made him prosper. Pwede nga sabay tayo lahat. God made him prosper. Parang mahina. Lakasan konti. God made him prosper. So, ibig sabihin, kung ginawa ng Diyos kay Uzziah, pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. God will give us success. Sa ibang version, God gave him success. At sa NKJ, with New King James Version, God made him prosper. Let's pray, Father. We ask for your divine presence to work in us. We ask for conviction and anointing, God. We need you in this place. In Jesus' name, amen. Okay, tingnan natin paano gi-prosper si King Uzziah. What is the secret behind his success? Kaya pag-usapan natin itong road to success. Okay? So, ayon dito sa verse 4, at kanyang ginawa ang matuwid sa mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa sa kanya ng amang si Amaziah, yan yung prophet at that time. Itinalaga the priest. Itinalaga niya ang sarili upang hanapin ang Diyos sa mga araw ni Zacharias na siyang nagturo sa kanya sa pagkatakot sa Diyos, at habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagtatagumpay siya ng Diyos. Okay, so tingnan natin kung ano yung sikreto, paano siya naging matagumpay. What makes him successful? Okay, so verse 5, itinalaga sa ibang version, itinalaga niya ang sarili upang hanapin ang Diyos sa mga araw ni Zacarias na siyang nagtuturo sa kanya sa pagkatakot sa Diyos, at habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagtatagumpay siya ng Diyos. So ibig sabihin, pwede tayong bigyan ng success ng Panginoon in every aspects. Hindi natin pwedeng limitahan ang Diyos. Okay? So, i-highlights natin itong verse 4. At kanyang ginawa ang matuwid sa mga mata ng Panginoon. Pwede ba sabayan natin lahat yung naka-yellow? Ready, begin. Ang matuwid sa mga mata ng Panginoon. Matuwid sa mata ng Panginoon. Okay? So, dalawang punto lang pag-usapan natin ngayon. Amen? So, una, he did what was right in the eyes of the Lord. Okay? Yun yung first point natin. He did what was right in the eyes of the Lord. Ginawa niya kung ano ang matuwid sa mata ng Diyos. Itong pinaka-importante. Dahil sometimes, mabait tayo sa mata ng tao. Pero so, si Uzziah, nagiging prosperous, successful siya dahil lahat ng kanyang ginagawa, hindi sa mata ni pastor, sa mata ng Diyos. Okay? Ephesians chapter 6 verse 5. Bondservants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling and sincerity of the heart, as to Christ, not with eye service. Hindi kung merong nakatingin. Not with eye service. Ang tawag sa Bible doon is man pleasers. Okay? Ginagawa lang nila para sa tao. Sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians, kailangan doing the will of God
from the heart. Amen? Do it from the heart. Sabihan mo yung katabi mo, do it from the heart. Kailangan sa puso. Galing sa puso. Okay? Sa verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord. Kumbaga, kahit walang nakatingin, serve the Lord because you know that the Lord will reward. Okay. Another, in Colossians chapter 3, verse 22. Bondservants, obey in all things with your masters according to the flesh, and again, not with eye service. Man as man pleasers, but once again, sincerity of the heart. Kailangan sa puso. Okay? Fearing God, and whatever you do, do it heartily as to the Lord, not to men. Gawin mo yun para sa Diyos. Hindi para sa tao. Everything you do, do it for the glory of God. Verse 24, knowing from the Lord, you will receive the reward. So, kung ating i-trace ang success ni King Uzziah according sa story natin, si Uzziah nagiging successful dahil ito yung number 1 sikreto niya. He did what was right in the eyes of the Lord. Alam nyo, kahit yung piso, malaking bagay yan sa Diyos. Okay? Kasi sa Bible, lahat ng bagay is stewardship. So, ibig sabihin, maraming mga Kristiyano na sometimes nagiging man-pleasers. Hindi na nanalangin pag wala si pastor. Walang prayer pag wala si pastor. Pero pag nandyan si pastor, ang galing manalangin. Galing mag-pray. Okay? So marami tayong mga private issues, mga private life na sometimes ginagawa lang natin dahil mayroong nakatingin. Pero pag walang nakatingin, huwag niyong kalimutan, pag may ginagawa kang sekreto, isa lang ang audience mo. Ang Diyos. And the eyes of the Lord running to and fro. Hinahanap niya sino yung totoong nagmamahal sa Kanya. Yun ang ginahanap ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 19, the Lord knows who are His. Dito sa lugar na ito, alam ng Diyos sino yung totoong Kanya. Dito, alam niya sinong hindi totoo at saka sino yung totoo. So, ibig sabihin, sa trabaho, sa bahay, sa bawat everyday work natin, ang Diyos, kumbaga tumitingin siya sa mga taong hindi man-pleaser, kundi God-pleaser. Kasi minsan, mayroon tayong mga private life. At saka yung private life natin, nakalimutan natin, mayroon tayong audience. Because when God measures man, He taped the heart, not the head. Pag sinusukat ng Diyos ang tao, sinusukat niya yung puso mo. Kung yung mga lahat ng ginagawa mo is for the Lord or for the people. Okay? So, kumbaga, do what is right in the eyes of the Lord. Sa mata ng Diyos, ibig sabihin, kahit ikaw lang mag-isa, gawin mo yung tama. Lahat tayo ngayon may cellphone. Okay? Dahil lahat tayo may cellphone, lahat tayo may sekretong buhay. At sa sekretong buhay natin, hindi natin, minsan nakalimutan natin, pag one sekreto ang iyong ginagawa, isa lang ang audience. Diyos lang. And God knows many, for nowadays, are compromising. Okay? Pag maraming tao, uy, wag yan, bastos yan. Pero sino ka kung ikaw na lang isa? Sino ka kung ikaw na lang isa?
Alam mo sa studies ngayon, maraming sekretong relasyon sa kanyang old relationship. Sa kanyang syuta dati sa high school. Dati niyang karelasyon noong panahon nang dahil sa cellphone, mayroong tinatawag nating soul tie. May unseen spirit ba? Nagko-connect. At dahil doon, maraming nagkaroon ng private relationship. You can be here this morning. Dala mo yung Bible mo, nagwo-worship ka, but you're not doing what is right in the eyes of the Lord. Marami tayong mga teens ngayon, mga youth, marami tayo ngayon dito. Pero I tell you, you can be a good musician, pero sino ka sa iyong private life? Pornography is the silent sin in the church. Pornography is the silent sin inside the church. 69% from your eyes to the brain, and there's only 3%, 3 nerves from your ears to the brain. Ibig sabihin, okay, what you saw, ano yung nakikita mo, has a greater impact than what you hear. Lahat ng tinitingnan mo, you can have a photographic memory, umaawit ka dito, sumasamba ka sa Diyos, pero yung utak mo contaminated na. Why is that? Because you are doing what is right only pag nandyan si pastor, but you are not doing what is right in the eyes of God. Ayon sa Greek word ng eye service is ophthalmodoleia. Okay? Ophthalmo means eye, doleia means slave. Okay? Ang meaning nun, serving only when his master was present, but neglect his duty when his master is absent. Kaya yun ang term ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, no? Mga Pariseo, no? Gumagawa lang, nagpipray lang, nagbibigay lang pag may nakakita, pero pag walang nakikita, walang nakatingin, hindi nagiging mabait. Mabait lang pag may nakatingin. Okay? Ang tawag doon ophthalmodolia, eye service. Ang sekreto pala sa success ni King Uzziah, ganito, okay? He did what was right in the eyes of God. Okay? So, alam mo, at one time, pareho pala kami ng profesyon ni Pastor ganina, nagaprinta ng t-shirt. May project ako nung pandemic. May project ako worth 270,000 ang kontrata namin. Ang problema, ang request ko is mag-deposit kayo ng 10% kasi yun ang usual nila sistema. So instead mag-deposit sila ng 10%, ang pinasok sa bank account ko is 270,000. At the end of the project, pinasukan ako uli ng 270,000. So, in short, nagdoble yung payment nila at walang nakakaalam except ako at ang Diyos. Kumbaga, gihide ko yun for months kasi I'm waiting for the next project na kung darating yung next project, kumbaga, doon ko na ipepresent. At sa time na yun, kumbaga, wow, more than 500,000 na sa bangko ko dahil nagkamali sila eh. Okay? Kumbaga, na-doble. Ang unang gisend nila, instead 27,000, nagkamali siguro ng kama, nagiging 270,000. So, kumbaga, may instant money ako kaagad. Pwede na akong magbili ng sasakyan. So, privately yun. Kahit nga asawa ko, hindi niya alam eh. Later ko na sinabi. After a month ko na sinabi. Pero, sa loob ko, kung hindi ko ito isauli, ang problema, ang Diyos nakatingin. Walang nakakaalam. But later, tinawagan ko dito sa Luzon na nagkamali kayo. Sila mismo, yung manager, na-shock at na-surprise na nagkamali pala sila. Salamat daw at sinauli ko yung mistake nila. Okay? So, ang point natin doon, sometimes, ganito din sa mga mananampalataya. May mga favor tayo financially,
no, mga blessing tayo na ikaw lang ang may alam. Siyempre, of course, kasali doon ang Diyos. Because there are times sa finances natin, private yun. Ang Diyos at ikaw lang ang nakakaalam. Pag hindi mo isinasauli ang para sa Diyos, well, walang mawala sa Diyos, baka maraming mawala sa iyo. Okay? So, the point is that sometimes we only do what is right in the eyes of everyone, but sometimes may mga private issue tayo sa buhay na ang Diyos lang ang nakakaalam and yet we don't repent. Okay? Kung baga, God knows ano yung financial stability mo. God knows. Okay? Sa mga relasyon, mga singles, no? Alam ng Diyos na may kachat ka na unbeliever. Alam ng Diyos yan and you cannot escape that. The good thing is that when you repent, God promised reward. Okay? God promised reward. But the bad thing is that kung itago mo yan, ikaw rin ang mag-suffer. Because in the right time, i-expose ng Panginoon yan. So, the road to success, kung gusto mo aangat ang buhay mo, baka yan ang reason bakit yung life mo ngayon, kumbaga parang barren. Walang something new. Kumbaga, nakastuck ka sa buhay na parang walang asenso. It could be you missed the point. Sabi ni Uzziah, he did what was right in the eyes of the Lord. Gawin natin ang tama sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, kahit walang nakatingin, kahit wala yung asawa mo, kahit wala yung husband mo, kahit walang nakatingin, kahit wala yung amo mo, gawin mo ang tama sa mata ng Diyos. This is the key to your promotion. Okay? Hallelujah. Mayroong Latin phrase na coram Deo. Yung coram Deo, meaning ng coram Deo is living before the eyes of God. Living before the presence of God. Kung baga, try to think at one time, no? May mga senaryo sa buhay natin minsan na, kumbaga, porke walang nakakita, okay, meron kang gagawing masama. Pero kung may nakakita, kumbaga, umiiba yung, no, doon sa Davao kasi stricto yung overspeeding. Maraming pulis doon overspeeding. Okay? Kung hindi ko makita yung pulis, ilang beses na akong nahuli ng overspeeding. Pero ngayon, merong isang paangat doon na in fact, papunta ako airport, nahuli din ako sa overspeeding. Kasi dapat sa city doon, hindi lalampas ng 40 km per hour. Ngayon, at one time, nung mabilis ang takbo ko, pero doon sa malayo, nakita ko na yung speed gun ng mga pulis, ang dami nila. Biglang umiba yung takbo. Bigla akong bumait. Biglang gumanda yung takbo ng sasakyan ko. Because I know, from there, sa malayo, may nakatingin. Kaya, yung word na coram Deo, living before the presence of God. Isipin mo kung minsan, kung mag-away kayo ng mag-asawa, no, mag-away kayo ng husband mo or ng wife mo, try to think sometimes na nakaupo ang Diyos dyan sa sala. Tingnan mo, umiiba yung away ninyo. One time, may conflict kami ng wife. Siyempre, nakatint yung sasakyan namin. Hindi niya alam, nag-away kami sa loob. Umiiyak na nga siya eh. Buti na lang gabi yun. Kinatok siya. Kinatok ako ni Brother Alan sa car. Doon pa naman sa side niya. Biglang bumait yung asawa ko. Sabi, ay, hello, Brother Alan. So, may pinag-usapan kami. Kinatok niya yung window eh. Pag sirado, patuloy kami na. To be continued. Ang point ko dito, minsan pala, pag may ibang tao, bumabait tayo. Kaya nga yung word na coram Deo, yung Christian life natin, try to think sa opisina, sa bahay, sa kwarto, ikaw lang mag-isa, sa church, na kasama mo ang Diyos. Yan ang tawag natin dyan is coram Deo, living before the presence of God. Kung baga,
Ito yung nangyari kang King Uzziah. Dahil alam niya, kahit nga mag-CR tayo, bago ako nangaral dito, nagpunta muna ako CR, alis na sana ako, pero oops, nakatingin ang Diyos. Bumalik ako. Binuhusan ko yung inihian ko. Kasi, sometimes, that's very private, but we know that God is there. God is there. So, minsan, sa trabaho natin, yung sukli, hindi masauli. Kumbaga, alam mo yung belt mo hindi yan sa'yo, pero hindi mo pa rin sinauli hanggang ngayon. Alam mo yung gamit na sa kamay mo, hindi yan sa kapitbahay mo or sa kapatid mo, pero hindi mo pa rin sinauli hanggang ngayon. Maraming ganyan. Dahil nagustuhan mo, ang tawag dan, covetousness, iniisip mo na hindi ka kayang bigyan ng Diyos, kaya hindi mo sinasauli. Maraming ganyan sa church, dahil ganyan ako dati. Wala akong conviction. Okay? Minsan, nanghiram ako ng libro dahil sa gusto ko, hindi ko sinasauli. Alam ko hindi sa akin yan, pero hindi ko sinasauli. Ang tawag pala doon, covetousness. Dahil iniisip mo, hindi ka kayang bigyan ng Diyos. Okay? Minsan, ganun din tayo. No? May mga gamit tayo sa bahay, yung kutsilyo, yung plato, yung gunting, yung martilyo, lahat, yung plies. Kahit maliit lang yun, pero living in the presence of God, alam ng Diyos yan. Do what is right in the eyes of the Lord. Okay? Minsan nga, sa pagsasalitaan natin, may lumalabas pa na masama. Diba? So, try. The road to success is doing what is right in the eyes of the Lord. Pangalawa is, dito tayo magtatapos, he seek God continually. Okay? Ayon sa ating talata, sa verse 5, itinalaga niya ang sarili upang hanapin ang Diyos sa mga araw ni Zacarias, na siyang nagturo sa Zacarias, kumbaga siya yung pastor niya. Okay? I-mentor niya si Zacarias. Siya sa mga araw ni Zacarias, na siyang nagturo sa kanya sa pagkatakot sa Diyos, at habang kanyang hinahanap ang Panginoon. So, 2 beses binalik yun sa isang verse. Habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagtatagumpay siya ng Diyos. You see? Sa verse 4, he did what was right in the eyes of God. Sa verse 5, he seek God continually. Pinagtatagumpay siya ng Diyos. Alam nyo yung verse 6, di ko naglalagay dyan. From verse 6 to verse 15, nakasulat ang lahat ng success ni Uzzias. Nagkaroon siya ng maraming chariots, nagpatayo siya ng maraming mga citadels. Kumbaga, nagkaroon siya ng increase. Nagpagawa siya ng mga upgraded na mga armaments, mga kagamitan sa panggubatan, lahat dahil dun sa success ng Panginoon na binigay sa kanya. Ganon din kung i-apply sa buhay natin. And take note, from the word continually, ibig sabihin, there is no magic. No? There is no overnight success. It is a process. Kaya nga yung word continually. Okay? Ito kapahayagan ng Diyos kanina lang. No? While reviewing this subject, you cannot serve God continually if you serve God conditionally. Okay? Sometimes kasi yung pag-serve natin sa Panginoon, conditional. Mag-serve ako kay Lord pag meron kaming pera. Mag-stop yung service pag walang pera. Yung bahay namin, papuntang church is 7 kilometers. Okay? Dati doon sa TC pa. Okay? 7 kilometers from the highway, mayroon pang papasok na almost 1 kilometer, a total of almost 8 kilometer. Ano ko ng pamilya ko. Kumbaga, pagpatuloy kang magpunta sa church, hindi na kita susuportahan. Kumbaga, yung allowances ko, dahil estudyante ako ng second year college ako nung time na save ako. Tapos, limited na yung finances ko. Pero dahil tayo ay isang disciple,
naglalakad ako almost every day. Okay? So, naglalakad ako papuntang church. So, hindi mo makita kaagad na paano ka iangat ng Panginoon. What I did is just serving God unconditionally. Hindi conditionally. Na kung may ulan, kung walang ulan, kung may pera o walang pera, kumbaga, serving God is not a short term but a continual process. Sa Luke chapter 8, yung parable of the seed, merong wayside, merong stony, no? Pero ang sabi doon sa yung nagbunga ng marami, dahil yung time na yon, yung seed is a continual process. Hanggat nagpatuloy ang isang tao sa Diyos, nagduduplicate yung buhay niya. Okay? So, since 1990, okay, na-save ako 1990, naging disciple ako for almost 9 years. And after noon, nag-pioneer kami. Sa pag-pioneering namin, minsan parang sabihan mo, Lord, nasaan ka na? Ang daming mga ups and down, reality of life. Na minsan, kung may mga problema sa pangangatawan, sa finances, sa mga anak, kumbaga, hindi yun hindrance. Because to serve God is not a short-term process, it's a long-term process. Okay? So, si King Uzziah, he served God unconditionally. Hindi conditional. Okay? So, ito. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, familiar story. Daniel chapter 3 verse 17. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. But, even if He does not, kahit hindi kami tulungan ng Diyos, ibig sabihin, yung pananampalataya ni Shadrach, Meshach, Abednego, it's not, hindi conditional. Okay? Hindi yon kapag papayag yung parents ko, kapag yung maraming mga options. Ibig sabihin, kahit hindi kami tulungan ng Diyos, serve pa rin kami sa Panginoon. Yung trust natin sa Panginoon, conditional. Mag-tithes tayo, dahil walang return kaagad, naghinto tayong mag-tithes. Pero sa sugal natin dati, kahit hindi tayo nananalo sa luto, taya pa rin ang taya. Grabe ang trust. No? Grabe, unconditional. Minsan, 1 taon, 2 taon, hindi pa nananalo, taya pa rin ang taya. Grabe, no? Unconditional sa luto. Pero sa Diyos, dahil wala kaagad na result, humihinto ng pagbibigay. Okay? Minsan, ganun din ang buhay natin minsan ba? Kung hindi natin napansin, na-deceive na tayo dahil sometimes yung pag-serve natin sa Panginoon is conditional. May condition. Pag i-reward ako ni Lord, pag ma-promote ako, pag ma-manager ako, minsan gumagawa tayo ng mga covenant promises, lalo na pag may mga problema. Pero dapat kahit mayroong problema, dapat ang pag-serve natin sa Panginoon unconditional. Palakpakan natin ating buhay na Diyos. Hallelujah! So mga kapatid, sa oras na ito, i-challenge ko kayo, mag-serve tayo sa Diyos unconditional. Now, tapusin natin sa worst scenario sa buhay ni Uzziah. Anong downfall ni Uzziah? Ayon dito sa verse 16, kaninang binasa natin verse 4 and verse 5. Dito sa verse 16, okay, but after Uzziah became powerful. Kasi nag-angat na siya pinaangat siya ng Diyos. Gusto ba nating umangat sa Diyos? Okay? But after Uzziah became powerful, sabay tayong lahat. Ready, begin. His pride led to his downfall. Yung pride ang bumagsak sa kanya. Minsan hindi natin napansin, may pride na tayo. Okay? Hindi nahalata. Post tayo ng post sa bagong sasakyan, post tayo ng post sa bagong bahay, no? Kahit saan tayong lugar pumupunta, post tayo ng post, hindi natin alam, pride na yun. Okay?
Tapos may background pa na, thank you, Lord. Kunwari, dahil kay Lord. Pero, ano pala yun? Hambog na pala yun. Sa Bisaya pa, hambog na. Okay? Pride na pala yun. Okay? His pride led to his downfall. And one of the expression of pride is unfaithfulness. He was unfaithful to the Lord his God. If you are not praying, isa lang ang meaning, you don't need God. If you are not faithful to every services, meaning you trust yourself. Pag hindi ka na dumadalo sa ating regular services, isa lang ang meaning doon, you trust yourself. Tingnan mo pag may problema, kung pwede pa lang may service tayo na Monday, Tuesday, babalik ka. Dahil sometimes, yung pride hindi natin napapansin. Dahil si Uzziah was provided everything, okay? Gibless siya ng Panginoon, hindi niya napansin yung kanyang pride. Okay. May reminder ang Diyos sa Deuteronomy chapter 8. Galing sila sa kamay ni Parao. Galing sila sa buhay na slave. Sabi dito sa chapter 8, verse 11, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws and decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, no? Dati, kunti-kunti lang pagkain natin. Ngayon, ang dami. Okay? When you build fine houses and settle down, okay? May sariling mga apartment na tayo. Verse 13, and when your herds and flocks grow large, kasi ang basihan sa yaman dati, pag marami ka ng hayop. And your silver and gold increase and all you have is multiplied. Dati yung dito sa tinga mo, pike lang, ngayon original na gold. Sabi ng Panginoon sa verse 14, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God. Sabi ng Panginoon, remember. Ano yung word remember? Sino ka dati? Dati kang makasalanan. Dati kang sa kamay ni Parao. Kinuha lang kita at inangat. Ngayon na nakaangat ka na, sabi ng Panginoon, remember, do not forget the Lord your God. Alam mo, yung pagpapala pala na pwedeng ibigay ng Diyos, pwede din niyang kunin yun pag mayroon ng pride. Okay? Kumbaga, kaya pala yung iba, hindi pa iangat ng Panginoon dahil din sa pride. No? Hindi ka pa sumikat, laos ka na. Kumbaga, parang ganun minsan. No? We are trying to increase. We ask God, Lord, i-promote mo ako. Lord, gawin mo akong ganito. Lord, dapat may sarili akong negosyo. Dapat ganito. Kumbaga, marami tayong mga dreams. But what hinders? Anong nag-hinder? Number 1 doon, man-pleaser. Okay? Pangalawa, hindi tayo faithful sa mga gawain. Sabi ng Panginoon, He continually seek God. Continually. Kumbaga, ang ibang version yun, desire to seek God. Sa ibang version doon, He desire to seek God. Meron ba tayong desire? Kumbaga, yung motivating factor na Sunday ngayon, dapat magdalo ako sa gawain. Yung iba, naglalaba. Yung iba, maraming ginagawa. So, yun ang nangyari. Bakit giangat ng Diyos si King Uzziah? At saka yung downfall niya naman, yung iba hindi pa nakaangat, na down na. Dahil sa pride. Okay, bantayan natin ito mga kapatiran. No? Kasamahan sa gawain. Lahat ng ating ginagawa, it should be alam ng Diyos. Dapat alam mo yan. Lahat ng sikreto mo, nakita yan ng Diyos. Bantayan mo ang iyong puso. Okay, palakpakan natin ating buhay na Diyos. Amen. Tayong lahat ay umuko. Hallelujah. We invite your holy presence, O God, in this place. Lord, let your word minister and brings conviction, O God. O God, let your power, O God, Lord, set us free tonight, God. This morning, Lord. Hallelujah. In Jesus' name.